The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa mga nahukay ng ating mga katiyats na 1896 US dollars na kulay dilaw. Ito kaya ay ginto? Ano nga kaya ang mga halaga nito? At meron din silang nahukay na pinaghinalaan nila na gemstones na opal. Atin mamaya dadalakayin ng mga ito. Bago tayo mag-umpisa sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan i-subscribe ang channel na ito para palagi kayong updated at sa aking avid followers. Of course, shout out muna tayo. Alright, shout out tayo kina Rico Mausisa, Ronnie Lucas, Tating Nariman Salay, Tomasito Kaasi, Rubilin Lupez. Shout out kay Hyacinth Ocfimia, kay Cirilo Jaom, Sir 196, Rodel Carduna Obligado, Pango Sylvester, Archie Batak, shout out din kay Rogelio Cortez, kay Imelda Tabacon, JC Forte, kay Danny Flores, Uncle Makasi Vlog, and lastly shout out kay Joselito Kahadi, kay Nicanor Angel, Jero Mendoza, Mr. Tats, Arcadio Angcon, at kay Glenn Mario at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Magandang buhay sa lahat. Merong nakahukay na ating mga katiyats, ito'y sa Cebu. Nakakuha sila ng mga pinaghinalaan nila ng gemstones na opal at meron din itong marami daw nito ang nakuha nila, nahukay nila na US dollar na 1896. Kaya napakatagal na yan ay antique, siguradong merong halaga ito. Mamaya atin tingnan ang mga yan, panuurin muna natin ang buong video. Muna sir akong ikuptan sir okay ni. Ang nahukay namin ni sir sa hukay namin yung sabi kong 3C. Ito ginawa namin kwintas. Ito sir, tanong ko lang sir, may halaga ba to sir? Ipadala ko to sa iyo sir, video na sir. Ito mo sa likod to at ito sa harapan. Yan sa harapan sir. Ipadala ko to sir yung video. Kung may halaga itong pera na to. Sir, salamat sir. Reply ka lang sir kung may halaga to sir. Yung video na to sir, ipadala ko sa iyo. Kita ko itong pera na kuha namin. Ipadala ko to sir yung video. Kung may halaga itong pera sir. Dito ito kutob sir. Nakuha to sa hukay. Ito ba tinatawag sir opal? Ito, tingnan mo mabuti sir. Padala ko to sir yung video sa'yo. Yan o. Parang bildo sir, kung hindi man talaga bildo. Ang tawag na upal ba? Upal na bato. May halaga ba to sir? Ikaw na magtingin sir kung ano kong bato nitong klase. Padala ko yung video sir. Ito. Tapos yung video niya sir, hinawakan ko yan sir. Ako nang hawak yan. Kulay puti talaga. Nakuha siya sa hukay. Malalim na talagang hukay. Kasama to sa mga sa diamond. Ang diamond sir, hindi ko talaga nahawakan, hindi ko na nahawakan ko. Hindi ko kayo yung kasama ko. Ito.
dito lang po to, sir. Okay, meron dalawang klaseng $1 na coin sa Amerika. Yung isa yung Morgan Silver Dollar na ganito sa nahukay ko noon. Meron akong ganito. Pero dahil sa hindi siya minted, ay mababa lang ang kanyang ano nito, ang bilihan sa market mababa lang, kaya hindi ko na to binenta kasi hindi siya umabot sa aking expectation. Okay, na natandaan ko tuloy na meron pala akong itinago na $1 silver. Yan ang Morgan Silver na $1. Morgan coin ang tawag yan. 1888 naman ito. At wala siyang mint. Ibig sabihin hindi siya yung minted, yung meron siyang marka na litrang P or D na nilagay somewhere sa kanya. Ito ay walang kaya mababang uri ito na Morgan Silver Dollar. Itong nahukay naman nila ka-TH ay copper na may halong kunting gold ito. Kasi yan ang mga coins noon na kapag copper ay nahaluan ng kunting amount of gold. Kaya ating tingnan. Okay mga ka-TH, ito na yung coins ni ka-TH. Ang coins na ito ay kasing laki ng, naalala nyo yung 1972 na 1 peso coins na silver na binibili na ngayon ng 200 pesos ang bawat isa. Ganyan kalaki ang silver dollar na ito. Make that copper zinc ang komposisyon nito. Yung natagpuan ko na silver Morgan silver dollar, $1 din yon. Yun ay nauna kasi 1888. Nauna siya na version ng $1. Ito yung bago. Made by copper, pero sa tingin ko may halong kunting gold ito. Katulad ito ng yung 5 centavos natin noon na Aurora Aquino na corrugated, yung ang gilid ng coins ay corrugated mga ka-TH, yung ganito ang kung naalala nyo yung Aurora Aquino, si Tandang Sura yata yon, na 5 centavos yung ganyan ay nagaganyan yung side niya ay yun ay may halong ginto yun, kaya binibili yun ng mahal at hinahalo yun sa mga jewelries. Ito rin 1896 na silver, copper coins. Hindi ito silver, minted pala ito, merong letter E. Hindi ko to nakita kasi andito lang pala sa ano eh. Yung letter E na yan yung minted letter. Ibig sabihin maganda ang or may presyo ang isang ito. Ngayon tingnan natin ang mga bago. Ito magandang kondisyon ito. Ang pagbili kasi ng coins mga ka-TH, dapat maganda ang kondisyon niya. Ito katulad nito, ang dami ng gasgas. At saka yung sa inyo manipis na. At saka ginawa nyo kasing kwintas ito. Winilding nyo kaya bababa ang presyo niyan ng kalahati. So ito yung kanyang magandang magandang kondisyon pa siya. Ito nabibili pa ito ng nasa 5,000 pesos. So ito yung mint niya, mint letter. Ang marka dyan ay Pluribus unum. Yan ay Latin word. Yan ay related daw yan sa Illuminati, ang nakamarka dyan na Pluribus unum. Okay, tingnan natin ang likod nito mga ka-TH. Agila ang likod nito.
Ito, mga hukay kayo ng mga ganito, bagong coins lang ito ng US, 1980. Lincoln coins, 1 cent, na nabibili yan ng 250. Maliliit naman ang mga yan. Maliliit na coins. Ito yung halaga ng inyong nahukay na copper $1. Kaya lang ang kondisyon ng inyong nahukay ay yung pinakita nyo ay may nakakabit na ginawa nyong kwintas, ganyan. So bababa ang kanyang presyo. Ngunit sabi nyo mayroong 13 or 13 kapiraso na ganyan na nahukay nyo. So yung iba, wag nyong linisin, wag nyong lagyan ng metal polish kasi bababa rin ang value ng coins kapag nilinis. Dapat yung kondisyon ng nakuha nyo, yun lang ang ipakita nyo sa binibintahan nyo. Imagine 5,000, so kung 13 yun, 5 times 13, magkano ba? Pera na rin yan, katiyats. Okay, balikan natin ang likod nitong Okay, so ito yung minted letter. Ito yung mint mark ang tawag, mga katiyats. Kapag nagulma or mass production ng coins, ay nilalagyan niya ng P. Ang ibig sabihin ng P ay yan ay lugar sa Amerika. Yan ang lugar na Philadelphia. Kaya sa Philadelphia ito tinunaw or hinulma ang mga coins na yan. Kaya kapag may mint letter ang inyong dollar na $1 copper or silver coins, medyo mahal yan kapag mga minted or may mga marka. Okay, tingnan natin yung likuran, yung agila. Ito yan. Ito yung hawak ni Katiyets, ito yung nahukay nila. So ito'y original ito or authentic ang copper dollar na ito. Okay, meron siya, ang marka sa likod ay United States of America, in God we trust, $1. Yung mint letter ay nasa nasa harapan. Nasa pluribus unum. Naalala ko pala, ang pluribus unum means one world order. One world order. Kaya tuloy nagiging related sa Illuminati, which is one world order. Yan ngayon ang conspiracy theory behind sa mga vaccination, ang one world order. Okay, hindi na natin pag-usapan yan. Ngayon, ito yung magandang kondisyon na nakita ko sa internet na copper. Yung sa akin kasi ay Morgan dollar silver yun. Ang Morgan yun ang kumpanya na nagmi-mint. Silver ang pinalabas nila 1888. Ito yung 1896 naman. So merong mga almost 9 years ang pagitan ng dalawa. Okay, so ang halaga ay around 5,000 sa ganitong kondisyon, mga katiyats. At kung itong hawak nyo ay medyo winilding nyo na, medyo na na yan, minus na yan. So nasa siguro tingin ko mga 3,000 ang bawat isa or 4,000 pinakamahal. Okay, kaya i-post nyo lang yan sa eBay or kahit sa inyong Facebook. Alam naman yan ng mga yung expert sa coins at bibilhin yan. Pero hindi yan bibilhin na 4,000. Kasi yung 5,000 pesos na halaga niyan ay yan na yung ibibenta na nila yan nang bumili sa inyo. Ano pang profit nila kung bibilhin sa inyo ng 5,000? Kaya ang bilhin nila niyan ay halos kalahati. So bibilhin yan ng 2,500 or 3,000 and then ibenta nila yan ng mga 5,000 pesos. Okay, pero depende yan sa kondisyon ng inyong coins.
Okay, ngayon tingnan natin yung nakuha nyo na mga sa tingin nyo ay opal. Okay, itong hawak nyo ay pwedeng opal yan kasi kasama yan sa inyong mga nahukay na pinaghinalaan nyo ng mga diamond na nandoon na sa kasamahan nyo. Okay, kaya tingnan natin ang halaga. Kung ito'y opal ay meron itong halaga. Okay mga katiyats, ang unang tanong na aking narinig ay meron nga bang gemstones ang Pilipinas? Well, ito yung kasagutan. Ayon sa mga geologist, nag-aaral ng ating lupain sa Pilipinas, meron daw tayong garnet, meron tayong opal, merong jadeite, yung parang jade, nasa China lang naman yung jade at nasa Cambodia. Okay, meron tayong parang jade, yun yung jadeite. At meron ding jasper, tiktite, epidote or epidote, among others, can also be sourced locally in Zambales at Mindoro at sa iba pang probinsya, pero Zambales, Mindoro ang na-testing na mayroong laman na mga gemstones. Kaya shout out dyan sa taga Zambales, meron pala kayong gemstones dyan sa Mindoro. Kaya kung magukay kayo dyan ng malalim at makatama kayo ng mga medyo kulay green na bato na parang crystal, and then brown na parang bute, puti na parang glass na makapal, yan ay mga gemstones. At itago nyo na, kasi kung mas malaki na size, malaki rin ang halaga. Okay, tingnan na natin itong inyong nahukay. Yung kulay puti na opal, ito ang pinakamura sa lahat ng klaseng opal, kasi white lang siya, hindi ganong maganda tingnan. Transparent white, parang crystal. Okay, ngayon kung akala nyo na diamond yan, unang pag-test ng inyong opal ay dikdikin nyo ng martilyo kapag nabasag. Hindi yan diamond, opal yan. Ang hardness ng diamond ay nasa 10. Ang kanyang rating ay 10, 10. Ang opal naman ay 5 lang. Ang opal ay madaling mabasag. Ang diamond ay hardest gemstones on earth. Pinakamatigas na gemstone ang diamond, kaya kaya ng diamond na tabasin ang glass, ang mga porcelana, ang tiles. Pero itong opal, ito ang pag-test sa opal. Ikis-kis nyo yan, ang inyong opal na bato, sa bote, sa salamin at sa plato na porcelana. Kapag hindi nagasgas ng malalim ang bote, glass at plato, ibig sabihin opal yan, kasi ang opal ay medyo malambot sa diamond. Ngayon kung nagasgas, pwedeng diamond. Kaya pangalawang home test, kung nakagasgas yan, kung diamond ba yung hawak nyo, ay sunugin nyo ng 10 minuto. Doon kasi yan nakuha sa mantle of the earth. Ang diamond ay doon yan sa temperatura na 1000 degree Fahrenheit, na sobra pa sa init ng yung pandayan ng mga bulo. Kaya hindi natutunaw ang diamond, hindi rin niya nabibiyak, hindi nasisira sa init. Kaya kung iniinit nyo yan sa apoy, ilaglag nyo sa tubig, ilublob nyo sa tubig, kapag nabiyak, hindi yan diamond. Ngayon kung hindi nabiyak, okay, so diamond siya. Ngayon, pangalawang test ay pukpukin nyo ng maso. Hardest element ang diamond, hindi yan nabibiyak ng pukpuk lang. Okay, kaya kung hindi nabiyak ng pukpuk, itago nyo kasi diamond na. O kaya ibenta nyo. Okay, so ang brown na hawak nyo kanina ay meron talagang kapariho. Ito yung hawak nyo. Ito rin. Diba merong kulay light brown yun at dark brown. So tamang-tama talaga siya. 1.5 lang ang halaga ng hawak nyo. Kung yun ay bibilugin, ganito yung kalaki. Kaya nasa 1.5 to 2,000 pesos ang halaga ng hawak nyo. Kaya itago nyo lang yan, kasi baka may maghanap ng ganyang hugis at bibilhin niya ng medyo mataas-taas, mga katiyats. Okay, so yung opal nga pala, ito yung presyo niya.
almost $12. So nasa ano lang yan, 600 to 700 pesos. So mas mahal itong kulay brown. Lalo na ang kulay blue, kulay orange, kulay itong bright colors na mga opal. Yun ay mas mahal. Lalo na ang black. Kapag yung parang itim na talaga, mahal na yun na klase na opal. Okay, so hanggang dito lang mga katiyats. Maraming salamat. Ako'y magpaalam na. God bless you all at ingat kayong lahat.